Magandang umaga po sa ating mga future home owners po dyan. Again, this is Chari Mar Flores po at nandito naman po tayo ngayon sa panibagong house tour na dito naman located sa Lipa, Batangas. So ang project po na to ngayon ay Centrina Lipa po. So meron po kasi tayong mga ready for occupancy na bahay at saka near RFO na bahay na ino-offer po dito. So para po sa mga clients na naghahanap po ng mas malilipatan na agad, ay ito po yung para sa inyo. So andito tayo ngayon sa second na clubhouse po, ano. Ito po ay Annex Clubhouse. So yung sa panimula ng video po na to, yung finlash ko po, yun po yung main clubhouse po. Yun po yung pinakauna kung saan nandun located yung swimming pool, yung basketball court, tapos playground. So andito tayo ngayon sa annex na clubhouse. So ito po ay walang swimming pool pero meron po siyang playground. So, kaya po tayo andito rin ngayon ay i-check natin yung unit na pinakamalapit po dito sa annex na clubhouse po. Napakaganda po ng unit na to at pinakamalaking unit po namin ito. So, baka sakali ay makonsider nyo po ito yung bahay na to. So, tara, lakarin lang natin mula po dito yung pinaka-unit na for sale. Let's go! Yung unit niya ay next po sa block po na ito sa harapan nyo. So, gaya ng nasabi ko, ay 1 block away lang po siya mula dun sa annex na clubhouse. So, iyan na po yon yung bahay po na yon. So, meron lang po siyang nakapark pero hindi po yan hindi po yan yung may-ari. Wala pong may-ari ng bahay po ito currently. So, never po natirhan yung bahay po na to. So, pasukin po natin yung pinakabahay para makita nyo po yung actual na turnover. So as you can see, no, ay meron na po talaga siyang mga kapitbahay if ever na makuha nyo po yung bahay po na to. So silipin po natin
Yung pinaka details po ng lot area ng bahay po na to ay ilalagay ko na lang po dito sa video, no, para makita nyo po. So silipin po natin. So meron pa po siyang extra lot dito sa gilid, ano, kasi ang bahay po na to ay single detached po. So kaya po meron siyang lote dito sa area na to, kasi ito yung mas malaking lot area niya, no. Tapos meron din dito. So silipin din natin yung lote pala dun sa kabilang side. So ito naman yung lote niya dito sa pinaka corner na side, no. As you can see, yung pinakalikod niya ay naging sagad na po, ano. So parang naging firewall to firewall po yung sa likod na part. Kaya po makikita nyo ay napakakapal po ng naging firewall na yan, kasi dalawang wall po yung magkadikit. Alright, so tara sa loob naman ng bahay. So ayan, dito tayo sa ground floor. So yung pintuan po natin ay solid panel door po ito. Tapos yung tiles po natin ay ganyan na rin po siya, no. So kung ano man yung makikita nyo po dito sa mismong bahay ngayon ay actual turnover po yan lahat. So pasintabi na lang po kasi medyo madumi po yung unit, gawa ng marami pong nag-review na buyer din po dito. So ayan. So napakalawak po ng living area nyo po, ano. Pati yung kitchen ay napakahaba. Ayan yung kitchen. So kung mahilig kayo magluto ay talagang napakalaki ng space nyo. Tapos may sliding door sa gilid ng kitchen. Ito naman po yung access dito sa open space sa may gilid. Kanina yung nasa video po natin. So pwede nyo rin pong i-maximize ito, isagad po dito. Pero kung mas gusto nyo po na may open space pa rin, mas maigi po na ganyan na lang. So ito po yung magiging living area nyo, no. Ayan. Tapos ang bahay pala na to ay 5 bedrooms po. So 2 bedroom sa baba, tapos 3 bedroom sa taas. Tapos meron po itong attic or yung parang 3 floors po siya. So meron din po siyang 3 toilet. Yung isang toilet ay nandito sa baba, yung 2 ay nasa taas. So ito yung area ng hagdanan paakyat, no. Ay meron pa po siyang space dito for provision para sa storage area. So pwede nyong itago dyan yung mga panglinis o yung mga gamit para sa sasakyan, etc. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin dyan. So ito po yung first toilet sa ground floor. Ayan, so maganda na rin yung finish ng toilet. Tapos ito yung first bedroom dito sa baba. So kung meron po kayong kasamang matanda sa bahay at hindi na kayang umakyat-akyat, ideal po ito dahil meron po siyang decent na room dito sa baba. Tapos ito pa po yung second room, medyo maliit po ito ng konti compare po dun sa unang bedroom na pinakita ko. So ito po ay possible na maid's room po. Ayan. So that's it for the ground floor area. Yung hagdanan by the way natin ay ano po ito, no, buhos po ito, no, ng semento. Mula ground floor up to second floor po. Tapos as you can see ay pinatungan po siya ng makapal na wood planks po. So tara sa taas. So dito sa pagkaakyat, no, medyo mataas pa yung ano niya, so pwede pa kayo maglagay ng lights na or small na chandelier para mas social tingnan po yung packet nyo. So nandito na tayo sa second floor. So actually ito po ay na-upgrade na po siya, no.
So ito po ay supposedly ay vinyl, pero pina-upgrade ng naunang client na nakabili. Kaya po ang naging finish po dito sa second floor ay ganito na po, naka-tiles na po siya. Pero although nabili na po siya ay hindi pa po talaga siya na titirhan kasi hindi po na loan release po yung bahay na to. So requirement kasi na ma-loan release muna bago po makalipat ang kliyente. So dito yung tatlong bedroom. So ito yung first room. Yan, so nakaganito na rin yung tiles niya, no? So malaking bedroom din po siya. And then this is the common toilet and bath dito sa second floor. So maganda rin yung finish niya. And then this is the second room dito sa second floor. Second room siya pero overall ay pang-apat na room na po siya. So as you can see, meron na rin po tayong mga provision para sa air condition na unit. So let's go sa master's bedroom. Ayan. Ito po yung master's bedroom natin. So, mas malaki yung bintana niya compare sa dalawang bedroom na napasok po natin. Ayan. Mas malaki rin at mas malawak yung space ng master's bedroom. Tapos ang CR niya ay nandito po sa likod ng door na pinakapasukan natin. Ayan. So, check natin kung bukas. Ayan, bukas. Ay, sarado pala. So, hindi natin makikita yung mismo CR dito sa master's bedroom. Pero most likely naman ay kung ano yung CR na nakikita nyo po dun sa ground floor at saka sa common CR dito sa second floor ay ganun lang din po siya. Pero mas malaki ng konti po yung sa master's bedroom. So, ayan. So, if ever na interested po kayo sa bahay na to, no, ay mag-message lamang po kayo sa akin, sa aking number na nakalagay dito sa part ng baba ng video or sa part ng taas ng video po na to. So, let's go sa balcony naman. So, ang balcony po ay accessible dito sa hallway sa second floor. Ayan, so as you can see ay talagang napakalawak po ng balcony. So ngayon for example na napakainit ay mabuti pong meron tayong ganitong kalaking space para pwede tayong magtambay dito kasi mahangin po sa area dito sa balcony actually. And then sa mga oras po kasi na to we are 9 a.m. in the morning ay hindi po siya mainit. So may portion po siya ng balcony na hindi po naaarawan. So kaya pwede kayong magtambay or mag-coffee in the morning dito po sa area po na to. So yung iba pong kliyente ay kung talagang marami pa po sila sa family ay ginagawa po nilang additional expansion yung taas ng or dito sa area po ng balcony para may extra space pa po siya. So that's it. So let's go naman sa attic area. So as you can see, no, or as you can observe ay wala po tayong kailaw-ilaw actually ngayon kasi wala pa pong Meralco electricity connection yung pinakabahay po na to. Pero maliwanag pa rin po siya or hindi siya madilim tingnan, no? Kasi may mga bahay po na kapag nakasarado, walang kuryente ay madilim. Ito po ay talagang maaliwalas tingnan. So let's go sa attic or parang third floor po. Parang third floor siya kasi hindi po siya pantay yung ceiling area niya.
Ayan, so buhos din po yung flooring dito sa attic natin, ano. So parang nag-e-echo yata po tayo. So buksan ko lang yung bintana. So ayan, andito na po tayo sa attic area, no. So as you can see ay malaki pa pong space itong attic na to. So ito yung advantage ng attic na to kasi mas maganda yung magiging view mo kasi mas mataas yung bahay na to. Ayan. Tapos dito kita may mga view ka pa rin makikita kasi iilan lang po kayo dito na bahay na matataas po. The rest po kasi ay hanggang second floor lang. So that's it for the attic area. So by the way, dito sa attic area po ay naka-vinyl po yung flooring na finish, no, upon turnover. Pero nasa inyo po kung gusto nyo po siyang ipa-tiles, kayo na po yung magpapagawa. So upon ano na po ito, upon turnover na po yung gagawing renovation po or gagawing upgrade. So that's it. So puntahan naman po natin yung mga ibang house model po. Ayan, so andito naman po tayo sa ibang houses. Dito pa rin po sa Centrina Lipa, ano. So ang bahay po na to ay si Area Prime po. So ito po ay may lot area na 100 square meter. Tapos merong floor area na total floor area na 99 square meters po. So ang lot po nito ay mula po doon sa pinaka firewall ng bahay po na yon. Ayan po, ang pinaka-firewall niya hanggang dito po sa gilid po na to. Ayan. Yun sa may, kasi binakuran po nitong isang unit, yung pinaka-property boundary niya. So hanggang dyan po sa may gilid po ng bakod niya, ang pinaka-property nyo, if ever. So 100 square meter po, ayan. So ongoing construction pa nga lang po siya, pero most likely po ay ang down payment po nito ay nasa 3 to 6 months pa. Pero i-check natin, ilalagay ko na lang po dito sa video yung pinaka payment term or di kaya yung price po ng bahay po na to. Pati yung naunang bahay na chinek natin, yung si Alexandria po, yung pinakamalaking bahay na nasa 5 bedrooms po. So try natin i-check yung loob kung meron na tayong makikitang improvement para magka-idea rin po kayo. So tara. So ito yung lote niya sa gilid, no, ng 100 square meter. So meron pa po siya. Ayan, paikot po ito actually. Hanggang dito sa pinakalikod na portion. Hanggang dito po. Single firewall po yung bahay na to, kaya yung isang gilid po dun sa bandang left side ay naka firewall po. So tara. So hindi pa po tapos yung bahay po na to, no. Ongoing pa kasi yung pag-aayos. Pero meron na po siyang tiles dito sa ground floor. Ayan, so ito yung pinaka-entrance niya papunta sa second floor. Tapos ito yung family area. Parang extension siya ng living area. Kasi ang living area po natin ay doon sa side na yun. Tapos yung kitchen natin. And then yung possible dining area ay dito po sa side na to. So ito yung CR. Yan, ongoing pa rin po. Pero makikita nyo na po yung finishing nagawa niya na. Tapos ito yung area kanina.
na space for possible expansion in the future. Depende po sa inyo kung ano yung gagawin nyo expansion. So, check naman natin yung second floor. So, yung ating hagdanan po ay nakabuhos din po yan mula ground floor up to second floor. Tapos same po yung finish ng Alexandria ay papatungan din po siya ng makapal na wood planks po. So, tara. So, dito tayo sa second floor. May vinyl na rin po siyang naikabit, ano? Pero yung mga paints natin ay hindi pa talaga tapos na tapos. May mga finishing touches pa. So, medyo maalikabok kasi ongoing yung construction. Tapos wala pang mga windows na naikakabit. Pero makikita nyo naman na yung finishing niya, no? Tapos ito yung second bedroom. So overall, tatlo po yung bedroom nito. Pero pwedeng maging 4 na bedroom. So ito yung common na CR sa taas. Tapos na rin po siya. Ito yung third na bedroom. Ayan, so may dalawang bintana rin po siya. Kaya hindi po madilim tingnan sa unit. Tapos yung sa balcony naman ay ito po. So pwede nyo po itong i-cover yung balcony once na turn over. Same po niyan nung nasa harapan nyo. Ayan, pina-upgrade niya na kasi yan kasi na turn over na po sa kanya. So malaki pa po itong balcony actually. So kung gusto nyo pa po ng additional space, kung marami po kayo sa family, ay pwede nyo po itong gawing additional na kwarto po. Pero pwede pa kayong magtira ng kahit 3 square meters sa balcony po para meron pa rin po kayong balcony. So suggestion lang naman yon kasi yun po yung madalas na ginagawa sa bahay po na to. If ever na gusto niyo po nila ng additional space. So ito yung community if ever na nakalipat na po kayo. So nakalipat na po itong katabi na bahay, area din po yan. Tapos ito po ay Alexandria na bahay. So ito naman yung sa portion sa harapan nyo. Ayan. So nakalipat na rin po yan. Marami na po kayong kapitbahay. So tahimik din po yung area po na to. Wala masyadong aso. So hindi siya maingay. So makakapag-relax kayo. Tapos ang gate po natin ay dyan lang po. So kung nakikita nyo po yung kotse na to. So katalikuran nun may bahay pa. Ano na po yan, main road na po yan actually. Pero ang pinakadaan po natin ay dito po sa road po na yan, paikot ng konti pag ganyan, pabalik doon sa main road. So that's it for area na bahay po. So mula po sa area na bahay po na yun ay check po natin kung gaano ba siya kalayo sa ating entrance, no? So lalakarin lang po natin. So ito yung pinaka road na papunta doon sa entrance or exit ng subdivision. So after ng block po na to, the road na after po nito ay main road na po. So marami na po talaga nakatira dito sa area po na to, no? So currently po ay meron po tayong 3 residential units na available po dito. Yung isa kanina, yung pinakamalaking bahay. Tapos yung next, yung area. Tapos next pa po nito ay papakita ko rin po sa inyo, which is si Amara Expanded naman.
So ayan, yung road po na to na nakikita nyo ay main road na po ito actually. Yan, so talagang napakalapit lang sa main road at saka sa entrance. Yun po, kung yung nakikita nyo pong may palabas po na yan, entrance and exit na po yan. Tapos doon naman sa area po na yon, yung meron pong water tank ay amenity area po yan. Ayan, so ito po si Amara Expanded. So ito pong bahay na to ay may ang isa sa may pinakamagandang location po among sa tatlong available, kasi ang lapit-lapit niya lang po talaga sa exit and entrance po ng subdivision. So katabing-katabi lang siya actually, no? And then itong road po na nasa harap niya ay main road na po yan. So from here malapit na lang po siya doon sa amenity area kanina yung tinuro ko po sa inyo, which is nandun po yung main clubhouse, nandun yung swimming pool, basketball court, playground, and saka mga gazebo po. Ayan, so ang Amara na bahay po ay single na bahay na meron po siyang 120 square meters na lot area, tapos merong floor area na 147 square meters po. So ang bahay po na to ay 3 bedrooms na pwede natin gawing 4 bedrooms po. Tapos meron din po siyang storage area, tapos merong 3 toilet and bath. Yung isang toilet ay nasa ground floor, yung dalawa ay nasa taas. Yung isa ay common area, common toilet and bath. Yung isa ay nasa master's bedroom naman. So this is for the lot, no? So ang property boundary niya po ay hanggang dito sa poste po na to. So kapag nagbabakod po siya ay susundan niya lang po yung poste po na to hanggang dito sa harapan po. So yan, so meron pa po siyang space dito sa gilid, so pwede nyo rin po siyang i-extend, isagad dito sa side po na ayan. And then ito na po yung pinaka boundary niya naman sa side po na to. So kung magpapagate kayo ay susundan nyo na lang po ito hanggang dito po sa pinaka poste po ng garahe naman. So sa likod na portion ay meron na po siyang nakatira, no? So doon tayo actually galing kanina, yung sa may area po. So ito yung pinakalikod niya, ito yung space niya sa likod na part, pero hanggang dito lang po sa ano po na to, sa pinaka firewall sa likod. So kapag gusto niyo po siyang tatabunan ay lalagay niyo lang po siya ng harang po dito. So doon tayo galing sa unit po na yun, ano, yung merong Everest po na kotse po na yan. Dyan tayo nang galing kanina kasi yung tapat niyan ay yun na po mismo yung area na bahay na pinuntahan po natin. So that's it, no? So puntahan natin yung pinakaloob ng bahay po na to, silipin natin kung ano yung finishing po niya, or kung ano yung pinaka turnover po niya. Let's go. So ito yung pinaka facade ng bahay niya, no? So same, common sa lahat ng model unit natin ay naka solid panel door po yung pinaka main door po natin. Ayan, ito na yung pinaka finishing po niya. So kakatapos lang actually ng bahay po na to. Ibig sabihin ay hindi po ito talaga natirhan at hindi pa po nabibili ng kahit sinong owner pa po. So napakaganda ng location, maganda yung finishing at saka turnover ng bahay. So ang magiging living area nyo po is itong tinayuan natin. Ang magiging dining area nyo po is yung harapan ng sliding door po na to. Tapos yun ang kitchen nyo. Ayan. So magiging access nyo po sa open space sa gilid ay itong ano po na to, sliding na to, or di po kaya yung door na yon.
Ayan, tapos ito yung common CR dito sa ground floor. Ganyan na rin yung finish. Basta kung ano po yung makikita nyo po dito sa bahay po na to ngayon, ay ayan na po mismo ang actual turnover. So ito po ay pwedeng pantry, pwede rin po siyang storage area. Depende na po sa inyo kung anong klaseng mga gamit po ba yung ilalagay nyo dito. Tapos yung control po natin, yung breaker po natin ay nandito na rin po. So ayan. So check natin yung space dito sa gilid. So malaki pa po yung space nyo dito sa gilid actually, no? So pwede pa po kayong mag-additional ng kwarto dito sa gilid. Kung gusto nyo po magkaroon ng maid's room ay pwede pa po dito. Let's go naman sa pinakataas. So andito na tayo sa second floor. So ito yung common na toilet and bath niya. Ayan. Ito yung first room sa taas. Ayan, first room sa taas. Meron pa siyang space sa gilid, no, for cabinet. And then, ito yung second room. So, meron din po siyang space pa doon para sa cabinets. So, may mga provision na rin para sa air condition na unit. So, dito naman tayo sa master's bedroom. Ayan. So, ang master's bedroom po natin ay mas mataas yung ceiling niya compare sa dalawang kwarto. Tapos, meron siyang sariling CR. Ayan. So, meron na rin po siyang provision or space para sa cabinets, no? So, pwedeng dito na po ilalagay yung cabinets. And then, ito yung CR para sa master's bedroom. So, the usual po, talaga malalaki po yung CR para sa master's bedroom po. Kaya doon po sa Alexandria, hindi lang natin nasilip. Pero malaki po yung CR noon. Mas malaki pa po actually yung CR noon compare po dito sa Amara na bahay. Amara na CR dito sa master's bedroom. Yeah. So, let's go naman sa balcony. So, itong bintana po na to dito sa master's bedroom, yan po yung bintana na malapit dito sa or nasa gilid nitong balcony. So, tara sa balcony. Ayan. So, napakalaki pa po actually ng ano niya, no? Ng balcony. So, pwede pa po kayong mag-additional ng kwarto dito sa area po na to. Or di po kaya pwedeng office area. Tapos, mag-iwan na lang po kayo ng maliit na space para hindi rin po siya sagad-sagaran. Ano? So, tapos, ang gagawin nyo dyan, kapag in-close nyo, ay sliding nyo na lang yan. Para yung kwarto or yung office po dito na gagawin nyo, ay pwedeng maging access dun sa magiging maliit na balcony niya. So, ayan. So, napaka-aliwalas tingnan. Maganda yung area talaga. Tapos, ito yung space sa bandang likod na part. So, pwede nyo po yung i-maximize. So, yung katabi nyo pong bahay ay nakalipat na rin po yan. Ay Amara expanded din po yan. Yan yung pinaka-community niya once na nakalipat po kayo. So, malapit sa entrance. Master's bedroom, no? Yung may bukas na pintuan. Dyan tayo galing. Tapos, ito yung attic. Yan. So, may bintana rin naman po siya, no? So, yan lang po. So, ang starting price po ng bahay po na to ay 7.4 million po. So, kasama na po doon yung title transfer, bank charges,
Tapos yung mga utilities such as water and electricity, kasama na po yung connection po nun. So, tapos, ang down payment naman po natin ay 10% lang. Pero since na ready for occupancy na po yung bahay na to, sa lahat ng ready for occupancy po natin na bahay, ay 3 months to pay na lang po siya. So, kapag 7.4 million yung price ng bahay, ay ang 10% po nun ay 700,000 mahigit. Tapos, less the reservation fee na nasa 25,000. Kaya, tapos, ang balance po nun ay babayaran po ng 3 months.